Ang taga Maynila, Yorme ang number one nilang choice. Lahat ng matatanda pagka tinanong mo, Isko Moreno. Oo nga, grabe nga yung pagmamahal ni... Good news, Manila senior citizens. Monthly allowance doubled to 1,000 starting January 2025. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Dile, yo alergial, mile, pe mai. Yeah. Oy, maganda umaga, hapon, gabi. Pasensya na, minamalat pa tayo at may trangkaso pa tayo ngayong araw na to. Dahil nung nagsisigaw tayo doon kay Yorme, parang sumakit. Di ba sinabi ko sa inyo, parang binugbog yung katawan ko nung pag-uwi ko galing doon sa filing ng Tuesday. Ang mantake mo linggo na ang sakit pa rin ng katawan. October 13, pasensya na, medyo wala tayong energy ngayon dahil ang sakit ng katawan ko. Tinatrangkaso pa ang inyong lingkod, Joe Malone TV, pero syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating reaction video, ang ating podcast para kaya Yorme Isko Moreno dahil hindi natin pwedeng biguin yung mga nanonood sa atin na syempre shoutout sa inyo mga OFW natin, yung mga viewers natin, Iskonyan dito sa Pilipinas. Syempre maraming salamat sa pag-subscribe. Don't forget to click the notification bell at mag-join na rin kayo ng membership at huwag niyong kalimutan, wag mag-skip ng ads. Sobrang laking tulong nun. And for that, salamat sa inyo. Maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng aking ads. At syempre, hinahalo-halo natin tong kape. Ay, siguro nakita nyo na sa title, no? Eto na naman yung pag-uusapan natin. What took you so long, Mayora? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ng aking puso'y mayroon ng lamang? Charot. Bakit ngayon lang? Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin nyo muna. Oy nga pala, shoutout sa lahat ng major sponsors natin. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pag-subscribe, click na notification bell at saka hindi nyo pag-skip ng ads. Kung napapanood nyo ito, may nagko-comment pa sa atin, nire-replay pa niya para dagdag daw sa kita ko. Sobrang thank you doon. Yan lang malaking tulong na sa akin yung pagpapanood nyo, yung medyo malaking views. Kahit pa paano nakakakuha tayo ng konting sahod sa YouTube. At yun naman ang ginagamit natin budget para sa pamilya natin at para sa bawat paglabas-labas natin. Okay, panoorin natin ito. Wala tayong mapatumpik-tumpik pa. Halika na mga kayon. Papanoorin na natin itong survey ko na to. October 7 to, a day before the filing ni Yorme Isko Moreno. Panoorin natin to. Tay. Ito, may tanong natin. Tay, para sa'yo sino ang mayor mo next year? Yan. Isko. Bakit Isko? Si Isko matulungin. Kaya ginagampanan yung trabaho niya. Totoo naman. May malasakit. May malasakit yan. So siya ang iboboto mo? Yan, yung Tondo ID niyan. Tondo ID ako. So maaasahan niya ang boto nyo. Right, thank you. Ano ba yung mga nagawa ni Isko noon, nung umupo siya? Marami. Gaya ng? Kaya ng pagbibigay ng mga sa matatanda, sa senior citizen. Ayuda, yung mga... Cake. Oo. So para sa inyo, Yorme. Solid. Yorme. Wala solid naman yan. Ang taga Maynila, Yorme ang number one nilang choice. Yun. Thank you, tatay. Salamat. Hindi scripted yan, Ito si nanay. Tanungin ko si nanay. Lahat ng matatanda pagka tinanong mo, Isko Moreno. Oo nga, grabe nga yung pagmamahal ng mga senior kay Isko no? Grabe, no? Mga senior, kahit sa Baseco, kahit sa lugar, Isko Moreno. Wala nang yan. Si nanay, ikaw para sa'yo, sino ang mayor mo? Isko. Bakit po? Kasi kahit pa paano, dumaan ang pandemic, wala nagutom na tao. Yes. Ang mga senior, napakinabangan ng pagka-senior. Yung ayuda, no? Ayuda.
Ano pa? Ano pa yung mga nagawa ni Isko, Nay? Marami siyang nagawa, lalo na sa mga nag-aaral na bata. Nagkaroon ng Yung laptop, tablet, no? laptop. Oo, Kahit pa paano nairaos ng mga bata yung pag-aaral sa pandemic. Internet, libre din. Oh, yung sa ano, sa Espanya, yung buong Espanya. Ay naaprubahan yung bang minsan walang ano yung mga bata sa eskwela. Saka yung eskwelahan na di aircon. Totoo yan. Kung manalo ulit si Yorme, ano ba yung nais niyong Gawin naman niya. gawin niya ulit? Unang-una siyempre dito sa lugar ng Pretil. Anong gusto niya? Bigay niya sa amin yung pretel. Oo Sa nga mga po. talagang mayari. Hindi mong nagtinda talaga sa pretel. Ano ba nangyari sa Pretil? Maging public Sunog. market ulit. Hindi maging ano. Okay, thank you, Ay, Nay. pagpatuloy yung pagmamahal niya sa mga senior. Yun, At oh. magiging senior pa. Grabe. Thank you, Nay. Tama nga naman. Ikaw tayo. Nakalimutan. Tanong nga yung tinatanong mo sa kanya. Yung pag nanalo si Yor. Halimbawa manalo si Yorme dito sa Maynila Ulit. Oo. Ano yung gusto niyong unahin niya dito, Dito. sa lugar ng Pretil? Siyempre may mga lugar-lugar yun eh, taga Pretil kayo. Kailangan yung boses niyo malaman niya rin kung ano yung mga gusto niyong pagbabago dito sa Pretil. Itulungan niya na lang lahat ng mga vendor dito na nawalan ng pwesto. Pangkalahan. Makalatan. Galing ni tatay ah. Ayos yun. Mga health center, ayaw niyo ba? Oh, Health center? health center? Oo. Meron na ito. Ayan yung pinagagawa ni ano. Yan, health center yan. Sino pagawa na? Si Kong? Hindi natin masabi kung sino yan. Siguro, Oo nga, oo nga, oo nga. mga congressman, natalo lang. Pinagpatuloy nung nanalong congressman. Pero maganda pa rin yung naging layunin. Oo, ayan. Yan, bulwagan na yan. Yan. Ayan. Sa gitna. Okay. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Thank you. So, ang request ni Tatay, yung vendor, magkaroon ng mga sarili-sarili. Lalo na yung mga lehitimong taga-Pretil. Okay. Yung sinasabi ni, bago tayo dumako dito, yung sinasabi ni tatay, kasi marami ako nakausap. Itong lugar nga pala na to, Pretil Market to, yung sa paligid ng Pretil. So yung mga vendors na nasa paligid ng Pretil, sila yung galing mismo sa Pretil Market. Naabutan ko to kung mapapansin nyo yung pure gold sa Pretil, yan yung dating Alhambra o yung pagawaan ng tabako. Naabutan ko pa yan kasi laki Maynila ang inyong lingkod Tapos yung Pretil Market, naabutan ko pa yan nung kahoy pa lang bago pa siya gawing simento. So nung ginawa ng simento, nasunog, tapos lahat ng mga nasa loob na bendo, nandoon sila ngayon pakalat-kalat sa Herbosa, doon sa paligid. So yung nire-request nila, sana maibalik yung Pretil Market doon sa mga vendor. Ang problema, parang hindi nila hindi malaman kung public o private na. So parang gano'n na nangyayari. So sana ang request nila, pag nanalo ulit si Yorme, balik yung Pretil Market sa kanila para magkaroon sila ng pwesto, para luminis na din yung Herbosa. Kasi yung buong kalye ng Herbosa, sila na nakapwesto So instead na nandoon sila sa Pretil Market, nadadaanan yung Herbosa, sila yung nakapwesto for the meantime. Di pa natin alam yung buong istorya ng Pretil Market. So yun lang yung data na narinig ko. According na rin sa kanila. Okay. Dumako naman tayo dito sa latest na post ng Asenso Manileño. Ayan. Good news, Manila senior citizens. Monthly allowance doubled to 1,000 starting January 2025. In a move to further support Manila's elderly, Mayor Dr. Hanny Lacuna announced that the monthly allowance for senior citizens will be doubled from 500 to 1,000 starting January 2025 next year. Over 200,000 senior beneficiaries are set to receive a total of 3,000 each during the quarterly payout in March 2025. Kaya naman pala, Mayora. Bakit ngayon lang? Bakit next year pa? Bakit next year pa? Mayora. Kaya naman palang gawing 1,000. Napaka-ironic, napaka-coincidence na bakit next year gagawing 1,000? Anong, di ba? Pangtanga, sige. Pangtangang isipan ng mga malilenyo. Pantanga. Okay. Kunyari tanga tayo. Bakit ngayon lang? Kung kailan patapos na yung termino, tapos kung bakit mag-e-eleksyon, magiging 1,000 yung
allowance ng mga senior. Bakit ngayon lang? Anong meron? 'Di ba? Anong gusto nyong isipin namin? Lalong-lalo na yung mga senior. Ganun na ba? Ganun na ba ka-uto-uto yung mga seniors ngayon na next year? Compute natin. So 1,000 per month, 200,000 yung senior. So 1,000 times 200,000 is equivalent to 20 million ata. Parang ganon. O 200 million. 200 million, parang ganon. So may budget. Ano pa lang yun Sa 1,000 pa lang yun 3,000 to So para magiging mangyayari, 3,000 each per senior, per quarterly. I-multiply mo sa 200,000 na lang. Kasi sabi nila dito, over 200,000 yung mga seniors So parang 3,000, i-multiply mo sa 200,000 na seniors. Ipagpalagay na natin na 200. Million yun. So may budget pala for them. For our seniors, no? Bakit ngayon lang? Bakit next year pa? January 2025. Para quarterly kasi nga, quarterly March. So matatanggap na nila yon March 2025. Yung start ng kampanya next year is March. Napaka-ironic no? So start January, 1,000 na yung mga seniors natin sa Maynila. Sa March, matatanggap nila yung 3,000. March, sakto. Campaign period na for the election ng 2025. Ang galing, Saktong-sakto. Grabe naman talaga. Ay, nako. Sige. Tapos, in-announce nila to parang kahapon lang nung isang araw Diba? Tapos, ayun, may mga ganyan, may mga picture-picture na si Mayora. Siyempre, with seniors, kasama si Vice yun. Wala namang masama dyan sa picture-picture na yan. Wala namang masama-sama. Di ba? Napaka-ironic lang. Alam mo yun, bakit ngayon lang, kung kailan patapos na yung termino, saka ka pa nagtaas ng 1,000? Bakit? Kasi si SB, 2,000 naman daw ang pangako sa senior. Grabe, magkano yun? That's 6,000 quarterly. Di ba? Magkano yun? Grabe. Ang galing lang, Ang galing talaga mga ako ng mga politician talaga, Talagang pag mahina-hina yung loob mo, pucha, mapapakagat ka talaga Kahit ako, mapapakagat ako di ba? Pero, as we go along, mas natututo ka kung ano yung mga pangako ng mga politician na alam mong na alam mong pangako lang no? May ganun, Bili mo, 3,000 multiply mo, 3,000 per senior quarterly, multiply mo sa 200,000 na mga senior sa Maynila according to their data, data na ganun kadami. Milyon yun. Ibig sabihin, kaya naman palang itaas, kaya naman palang, alam mo yun, ibigay talaga sa senior yung para sa kanila. Kasi nga, parte sila ng gaya nga na sinabi ni Yorme Isko Moreno na saglit na lang din yung buhay ng mga seniors natin. Kumbaga, i-enjoy naman lang nila. Yung para sa kanila, yung pagiging senior nila na binibigay ng mga alkalde nila. Kaya yung sa unang part ng video natin, grabe yung pagmamahal ng mga seniors, no? Kasi parang naramdaman, tumatak sa kanila yung 500 na senior allowance sa kanila Kasi talagang natanggap nila. Ako, witness ako dyan sa biyanang ko. Parang 1 buong taon ata, parang nakuha ng biyanang ko. Nakuha niya yung buong allowance na 1 buong taon. Grabe. Talagang tumatak yon yung kay Yorme Isko Moreno na 500. Tapos, eto ka ngayon, gagawin mong 1,000. Anong gusto mong palabasin? Di ba? Well, kung totoo man yan, malamang gagawin nila, siyempre, kasubuan na Di ba? Kasubuan na. Even kung halimbawa manalo si SB, Sam Bersosa, gagawin niyan 2,000. Feeling ko, gagawin naman din niya talaga yun kasi sa kasusubuan na nangako na siya na 2,000, gagawin niya allowance Gagawin nila yan kasi syempre nagkasubuan na Kumbaga nasubo mo na yung kanin na mainit Huwag mo na iluwa, di ba? Kaya feeling ko, gagawin talaga nila yan. Pero ang beneficiary naman yung mga seniors natin okay lang. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit ngayon naglalabasan yung mga pangako, di ba?
Bakit hindi noon? Noon pa, nung pagkaupo nyo, simulan nyo na, gawin nyo ng tama. Hindi yung kung kailan malapit yung eleksyon. Napaka-ironic. Huwag natin gawin tanga yung mga malilenyo. Na, uy, mag-e-eleksyon, maglalabasan na, ha? Maglalabasan na yung mga pangakong ewan natin kung matutupad o maipapako, no? Ay, nako, grabe, kawawang Manilenyo. Ibig sabihin, ganun. Kaya ang daming nag-i-interest sa Maynila na maging mayor. Kung kaya nilang ibigay yun, ibig sabihin, much more yung natatanggap na income tax ng City Hall, ng Manila City Hall, para ma-budgetan nila, mai-allocate nila yung budget para sa mga seniors at kung saan-saan pa. Remember, hindi lang senior ang binabudgetan, kasi siyempre marami pa. So, ibig sabihin, malaki talaga. Bukod doon sa budget na hinihingi ng City Hall, ng Manila City Hall, sa gobyerno natin, pera pa yung mga income tax na natatanggap. Ganun kalaki. Bigyan ko kayo ng example, sa Bureau of Permits. Sa Bureau of Permits pa lang, milyon na yung pumapasok, buwan-buwan. Yan ang income tax ng City Hall. Bureau of Permits pa lang, meaning, ito yung mga permit ng mga business owner sa Maynila na vendor man o may establish o may pwesto, milyon buwan-buwan yung natatanggap. Imagine, ganun kalaki. Kaya ang dami nag-i-interest sa pagiging mayor sa Maynila kasi ganun kadami ganun kadami yung pumapasok na pera. Ibig sabihin, kaya nila mag-allocate ng budget. Pera pa yung budget na hinihingi nila sa gobyerno ng Pilipinas, di ba? Kaya talagang kung ang isang mayor, Maynila man o ibang lugar, may pumapasok man na budget o wala, pwede kang humingi sa gobyerno ng budget. Ibig sabihin, kaya mong trabaho, kung magtatrabaho ka bilang mayor, may pera kang hawak Mababudget mo siya, may a-allocate mo siya kung saan mo man siya gusto. Diba? Halimbawa, sa Maynila, wag na tayo lumayo. So may budget ang Maynila from the government of the Philippines. Tapos mayroon pang income tax na nakukuha ang Maynila doon sa mga income, sa mga businessmen ng Maynila. Ibig sabihin, ang laki ng pasok ng pera sa Maynila, kayang-kayang i-allocate. Kayang-kayang buhayin yung senior. Baka nga hindi lang 1,000 kayang ibigay Di ba? Kung iisipin natin, hindi naman ako taga-loob ng Maynila, hindi naman ako taga may hawak ng pera ng Maynila. Pero alam mo na kaya niyang budgetan yung mga seniors ng ganun kalaki. Baka hindi lang 1,000 di ba? Di ba? Sa sobrang dami na pumapasok. O syempre, hindi lang naman Maynila. Syempre, hindi lang naman senior kasi syempre yung mga budget pa sa iba. Ang ibig ko lang sabihin, kaya kung tutuusin. Hindi ko nakikitang budget yung magiging problema. Siguro yun lang yung pinapalabas nila ng mga iba. Pero tingin ko kaya sa 1,000 kasi na-approach nga nila Baka nga higit pa sa 1,000 Kaya kayo, mga malilenyo, mga senior citizens natin, wag sana tayong papasilaw sa mga pangako, Although malaking bagay 'yon para sa mga seniors natin. Pero alam mo 'yon, na piliin natin kung sino talaga yung mga ihahalal natin na talagang may resibo, na talagang alam natin na pagka binoto mo 'to, may gagawin talaga, di ba? Wag lang basta-basta papadala tayo sa mga dela-delata, sa mga pangako-pangako na kung ano man yung ipapangako nila. Wag sana natin, alam mo yun? Doon na tayo sa sigurado, doon na tayo sa may resibo, doon na tayo kay Isko na talagang alam natin na kaya niyang gawin, na kaya niyang pagtibayin, kaya niyang tuparin yung mga sinabi niya. Kasi nakita na natin, di ba? Nakita na natin. Pinasa lang naman niya kay Mayor Hanin Lacuna kasi buong akala niya na mapagpapatuloy yung kanyang mga nagawain. Kasi baga, pahinga na nga Relax, chill mode na nga lang sana si Yorme. Talagang dinidig lang niya kung ano yung mga sinasabi ng mga malilenyo na bumalik ka na. Kaya talagang nahantong pa tayo sa ganitong pangyayari na talagang babalik na si Yorme Isko Moreno. Mga kayon, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Subscribe ka na, i-click mo na yung notification bell at huwag kang mag-skip ng ads. Tulong mo na sa akin yun. Maraming salamat mga kayon. Yung susunod natin na topic, abangan nyo. Maganda to yung susunod kasi meron akong nabalitaan na grabe to. Na nagpamudmud ng pera. Parang 1 milyon, 2 milyon ata, ewan ko.
yung pinamudmud ng pera ng isang tumatakbong mayor din ng Maynila. Alamin natin yan sa susunod na topic natin. May baril Inauusong baril tapos naglalabas ng tigi-1,000 tigi-1,000. Hindi 50, hindi 100, hindi 500, tigi-1,000, 1,000,000 pinaubos. Nagkagulo sa parola. May video sa TikTok. May video sa TikTok, sa parola nagkagulo, grabe. Siyempre, alam naman mga taga-parola, siyempre, kahit saan lugar naman, puta, pag nagpamudbud na 1,000, talagang susunggab yun. Baka kahit ako, sumunggab din ako nun. Abangan nyo yung susunod natin na topic kung ma-upload natin ngayon, October 13. Today, Sunday. Maraming salamat. Happy weekend sa inyong lahat, mga kayon. Subscribe, click the notification bell at pwede ka mag-join sa membership natin. Maraming salamat, mga kayon. God first!